Balita ko si Mr. Yu pinamanage sa manugang niya ang business niya. Ganun na din ang gagawin ko. Gusto ko na rin magpahinga. Kailangan namin kayo sa company. Huwag niyo hong gagawin yun. Hindi. May plano ko kaya humanda ka. Ikaw ang uutusan ko na mamahala sa kumpanya. Si Christoph kasi hilaw pa. Hindi sanay sa negosyo. Kumusta si Mr. Yu? Malakas pa ba siya? Opo, malusog siya gaya ng inaasahan niyo. Alam niyo ba na kailan lang nahanap na yung anak niyang matagal nang nawawala? Yun bang nakahuli sa magnanakaw? Oo, yun nga. Nagulat nga ako eh. Siya pala yung nawawalang anak ni Mr. Yu. Ano? Talaga? Pagkakataon nga naman. Siguro nakatadhanang makita mo siya. Totoo nga palang maliit lang ang mundo. Nakakagulat yung nangyari, no? Tama ka dyan. Mabuti na lang nakita na ang anak niya. Dahil yun sa'yo. Salamat, Gabriel. Excuse me, kain kayo ng strawberry. Sariwang-sariwa to. Tikman niyo ho, sir. Ikaw ba, Manuel? Hindi na mag-aasawa? Naku, tama na sa akin yung isang asawa. Enjoy ako sa pagiging binata. Nakapagtataka rin. Lahat tayo rito wala ng asawa maliban lang kay Christoph. Anong gusto niyo? Sumali ako sa club? Hoy, huwag mong biruin ang pag-aasawa. Hoy, Christoph. Nagpakasal ako sa babaeng gusto ng magulang ko. Kahit nagkahiwalay kami, naranasan ko magpakasal. Pero wag mo akong gayahin. Ikaw ba, wala pa rin girlfriend? Wala pa. Ihanap mo na kaya ako. Teka. Ay. Bakit kaya ako tinatawagan? Hello? Di ba sinabi ko na sa'yo? Pag mababa ang sales, malilipat ka na ibang location. Sandali pa lang ako dito. Bakit ka ba nagrereklamo? 3 buwan pa lang ako dito, no? Masungit ka. Bakit ba lahat na lang ng galaw ko binabantayan mo? Huwag kang magalit. Ayusin mo ang trabaho mo kung ayaw mo mapagalitan. Baka naman palpak ang mga promotion mo. Subukan mo kayang ilagay sa flyers at leaflets ang brand ko. Alam mo, lahat kayo nilalagay sa mga leaflet. Hindi ko pwedeng bigyan ng pabor ang San Apparel. Yun pala eh. Buti pa wag mo na lang kaming pressurein. Natitensyon na ako sa'yo. Wag mo na nga akong takuting ililipat mo ko para makapagtrabaho ako ng maayos. Hoy Angeline, kinakausap lang kita dahil gusto kitang bigyan ng babala. Huwag ka nga umarting kinakawawa ka. Ano ka mo? Baka magwala ka pag talagang nilipat kita. Ang sungit mo. Matutuwa ka siguro. Pag nakagawa ka ng paraan para mailipat ako, no? Mahina ka na yata. Kasi kahit na anong ipainom ko sa'yo, baliwala. Lagi ka pa rin nagkakasakit. Hindi naman. Ano ba kasing nararamdaman mo? Huwag mo akong pansinin. Gusto ko pa makita na masaya ang mga anak ko. Sana makasala sila Miguel at Angeline. Huwag mo nga alalahanin ang pag-aasawa ng mga anak mo. Nandito na ako. Oh, maaga ka. Angeline, ano? Kumusta ang mga trabaho mo sa opisina? Okay lang po. Ba't niyo tinatanong? May problema ba? Nag-aalala ako na si Aldwin na namamahala sa business natin. May sakit kasi ang daddy mo eh. Binabantayan ko naman ang kilos niya doon. Hindi rin siya hayaang magluko ng mga executive natin doon. Tama na. Huwag mo na siyang alalahanin. Siya nga pala, balita ko nag-hire siya ng bagong designer. Sikat na sikat daw yun sa New York. Maglo-launch pa siya ng bagong brand. Oh, nakita mo na? Masipag naman si Aldwin. Huwag mo siya problemahin. Napansin kong hindi siya nagre-report sa'yo. Baka may kalokohan na yun. Hindi. Baka naman nabala lang siya. Hindi ko inaasahan to Nakaka-touch naman ng ambience. Buti na gusto mo. Salamat naman.
Para sa'yo. Malaki ang pasasalamat ng kumpanya namin dahil pumanig ka sa amin. Ang ganda ng mga bulaklak. Walang pinagbago ang amoy. Ako ba merong pinagbago? Wala. Para sa akin, gaya ka pa rin ng dati. 6 years ang lumipas, pero hindi ka pa rin nagbago. Baka ibig mong sabihin, old-fashioned pa rin? Hindi yan. Gaya ka rin nung magkita tayo noon sa New York. Pasensya ka na. Ituloy mong sasabihin mo. Wag na. Ayoko nang balikan ng nakaraan. Yun bang tinutukoy mo? Naalala ko ang lahat ng mga pinagsamahan natin. Pero ikaw, limot mo na. Ang Aldwin Park na nakilala ko noon. Mailap at mahiyain. Huwag mo sabihing ikaw ang nagbago. Anong ginagawa mo? Si Bella kasi hindi kumakain ng ganitong sibuyas. Ilalagay ko na lang to sa salad dressing. Ang bait-bait mo talaga sa anak mo, no? Ito na yung lalagyang hiniram ko. Sige. Bakit ang tahimik ng bahay? Kinagabi rin ba ng uwi ang kuya ko? Bising-busy kasi sa trabaho. Ay, puro na lang sa trabaho. Ate Andrea, bantayan mo rin ang asawa mo. Baka mamaya, may babae din siya kaya laging kinagabi ng uwi. Naku, wala naman siguro. Mas gusto niya magtrabaho kaysa mambabae, no? Wala na sigurong panahong magloko yon dahil sa sobrang dami ng ginagawa. Alam mo, masipag lang talaga sa trabaho yon. Mabait si Kuya Aldwin mo. Huwag ka mag-alala. Bakit ka ba ganyan? Marami ka nagagawa dahil nandito na ako? Pati yung mga bulaklak. Napapansin mo na. Tama ka. Dahil nandito ka, pakiramdam ko nakahinga ako na maluwag. Matagal ako naghintay. Na dumating sa buhay ko ang isang taong espesyal para sa akin. Tawagan mo agad si Vice President Park. Importanteng report na gagawin ko ngayon. Naka-off ang cellphone niya. Kanina pa ako tumatawag. Ano ba nangyayari dito? Hindi mo ba talaga ako nakakalimutan? Hindi, Maribel. Naalala mo po bang pangako ko dati? Sabi ko babalikan kita. Kapag kaya ko na ibigay ang lahat, magsasama na rin tayong dalawa.